tag-ulan, kung kailan wala gaanong mahuling isda, hindi masyadong pinoproblema ng mga taga-Eastern Samar. Lalo't marami silang naipong pudpod. Sa Western Samar naman, meron silang pampainit ng katawan na pinaghalong tuba at tsokolate. Sa Inupakan, Leyte, meron silang putahe na ang tawag taguto, manok na binudburan ng sandamakmak na sili. Sa mga alagang-alaga ang mga kamay dyan, siguradong susuko kayo rito. Ang napakamitikulusong paghihimay ng isda ang mga gumagawa nga raw nito. Napupudpud na ang kanilang mga daliri. Kaya nga ba ang tawag sa kanilang inihahanda? Pudpod. Paboritong putahe ng mga tiga-barangay San Vicente, Sulat, Eastern Samar. Lalo na tuwing tag-ulan. Ang pudpod, isang uri ng smoked fish cake, karaniwang gawa sa tambakol. Penitensyang paggawa nito, kadalasang inaabot ng 2 araw. Una munang ipinaksiw ang isda. Nalagyan natin ng asin. Pinalisang balat. Hinimay at inihiwalay ang tinik. Piniga ang laman para raw hindi magkaamag. Pagkatapos palamigin, pinitpit sa kawayang hulmahan. At saka ito, pinausukan. Masarap naman po. Sakto lang po yung timpla niya. Si Aling Florita, mahigit 30 taon nang gumagawa ng pudpod. Yung mga lola namin, yun ang nagagawa ng pudpod. Tinitingnan namin ang paggawa nila. Yun naman natuto kami. Kaya yun naging mana namin sa kanila yung magawa ng pudpod. Kasi nung araw, walang maraming nagagawa ng pudpod. Karaniwan, ang mga sobrang huli ng isda ang kanilang iniimba para pagdating ng tag-ulan, meron silang makakain at magagawang pudpod. Pag malapit ng tag-ulan, nag-iipon na kami ng isda para makagawa kami ng pudpod. Kasi nung tag-ulan na walang nanguhuli, yun, mabili ang pudpod namin. Ang pudpod, masarap daw isahog sa mainit na sabaw na ang tawag odong. Ito po yung magandang ulam namin kapag taglamig. Ay, masarap ang lasa ng odon at sa pudpud na sahog. Sa bayan naman ng Inupakan, sa Leyte, gumagawa ng ingay. Ang maanghang na luto nila ng mga tinadtad na buto ng isang buong manok. Ang tawag nila rito, taguto. Ang ibig sabihin sa Bisaya, tumutunog-tunog. Napaka-komplikado nitong gawin, kaya bibihira na lang daw ang nagluluto nito. Isa sa mga matyaga, si Archie. Tinanggalan muna ng balahibo ang manok. Tinadtad ng pinong-pino ang buong manok, pati na buto. Nasunod namin sa mga ninuno namin nga nakasanayan na isa-chop talaga. Wala pa kasi blender noon. Kung gaano karami ang natadtad na manok, ganun din daw dapat karami ang siling labuyo na ihahalo rito. Mantika. Dahil sobrang anghang ng taguto, gamay-gamay o unti-unti lang dapat ang subo. Masarap po siya pero lasado yung niya, maanghang. Sa Biri, Northern Samar naman, meron silang minemerienda tuwing pumapatak ang ulan. Gawa sa ginayat na laman ng gabi at iniluto sa gata. At dahil ang ginayat na gabi, inaakob o itataklob sa 2 hinating gabi, ang tawag nila rito, inakob. Ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng inakob. Una, gagatain ko muna. Ngayon, magbabalat na naman ako ng gabi. Bibiaking ko to sa gitna para kayurin ang loob. Pagkatapos kumakayod, titimplahin na natin ito, gata. Condense.
last natin ilalagay ay anis. Isama-sama na natin ang mga ingredients. Ano? Lulutuin na natin siya. Pagkatapos natin lutuin ang palaman, ibabalik na natin ulit siya sa pinagkayuran. Masarap naman po talaga siya. Lagkit. At saka ayos ang luto talaga. Tama na po ang lasa. Paborito ito ng pamilya ni Josephine. Masarap daw tuwing nag-uulan, lalo na kapag bagong luto at mainit-init pa. Swak na swak din kapares ng gatas, kape o tsokolate. Matapos ang pambara, i-bottoms up na natin sa panulak naman ng mga tiga-barangay Botaera, Zumaraga sa Western Samar tuwing malamig ang panahon. Ito ang kinutil at tubado. Ang pangunahing sangkap nito, tuba. Ang kinutil ng mga tiga-Samar, hinahaluan ng pula ng itlog. Ang tuba, kadalasan daw, ipinaiinom sa mga bagong panganak. Namana kasi namin yan sa mga magulang namin. Walang scientific definitions, basta yun lang ang nakagisnan namin dito sa amin. Ang dubado naman, hinahaluan ng tableya o tsokolate at asukal ang tuba. Unahin natin ngayon yung kinutil. Kailangan lang natin yung dilaw ng itlog, hindi kasali yung puti para hindi malansa ang lasa. Okay, hahaluin natin nang matunaw yung pula ng itlog. Ito na po yung kinutil namin na pinaghalo yung tuba at saka itlog. Hindi malapot sa bibig at saka malinamnam. Ang susunod nating gagawin ay ang dubado. Lalagyan natin ng tinunaw na tabliya. Ito na po yung dubado. Masarap talaga. Pampainit ng katawan, so parang magana yung pagkain mo. Pero heto ang garantisadong comfort food nating lahat tuwing tumatagaktak na ang ulan. Champorado! Si Chef AJ, iba't ibang recipe na ng champorado ang kanyang nagawa. May chilled, may mamon-filled, meron pa ngang champoradong suman sa gata. Ang ginawa namin, yung pinakasuman, tinimpla namin siya ng tsokolate, tapos yung pinakasabaw na tsokolate, hinalo lang namin yung suman. Sunod ang ating gata, tsokolate na tinunaw muna natin sa mainit na tubig, asukal. Sunod natin ilalagay yung ating bigas na malagkit. Luto na ang ating suman, pwede na natin siyang hulmahin gamit ang dahon ng saging. Ngayon, lulutuin naman natin ang mainit na tsokolate. Tsokolate, sunod ang ating gata at ang ating asukal. Pag kumulo ng ating tsokolate, pwede natin patayin ng apoy at hanguin ito. Masarap siya. Para siyang suman sa baon na chocolate. Ang lamig ng tag-ulan, pwedeng labanan ng init ng mga pagkaing ito na talaga namang bumabaha sa sarap.